Welcome back muli. Ito po ang Nerds TV 51. Good afternoon po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati rin po natin ang ating pong mga kabayang OFW yan sa abroad. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pag-usapan lang po natin ito pong nangyari. Matinding pagbaha sa Davao, mga kabayan. Ito lang pong nakalipas na itong July 24, 2026 ay nakaranas po ng matinding pagbaha diyan po sa Davao City, mga kababayan, kung saan ito po ay lugar ng mga Duterte, mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy ay kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para po maging updated po kayo sa ating pong mga reaksyon i-upload dito lang po sa Nerds TV 51. Ito po, panoorin po muna natin, mga kabayan, ito pong matinding pagbaha na nangyari po dyan sa Davao. Ito lang po nakalipas na July 24, 2026 na kung saan nga po ang mga tao ay talagang nandun na sila sa kanilang bubong dahil lampas tao na po ang baha. Mga kabayan, ito po, panoorin po natin ang video dyan sa Davao. Release yung tali. Release. Lima. Asan yung mama? Wala na dito. Kulit, wag kang kamot. Kina. Okay. Kulit na dia. Ano lang. Ayaw kulit. Ayaw na kulit. Ulo dyan na, ulo. Jacket. Masuya ulit jacket. Video mo. Lingkod lang. Oh. Hina. Oh, nakahawa ka dyan? Ako. Gusto kong sulod, di naman kaya. Oh, grabe. Nasa atop ka ng tao. Oh, yan. O, diba? Grabe na po ang nangyayaring mga pagbaha dyan sa Davao, mga kabayan. Yan po ay sa Bangkal, Davao City, mga kabayan. Kung saan nga po, sinabi ng uploader dyan ay dyan din pala nakatira ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At hindi lang po dyan sa Davao City ay sa Bangkal, kundi maging po sa Los Amigos, Davao City. Matindi ang mga pagbahang inabot nila, mga kabayan. O, bakit hindi nasusolusyonan ng mga Duterte ang mga pagbaha dyan sa Davao? O, sabagay, kasalanan din yan ng mga taga Davao O. Kasi nagkaroon na nung nakaraan na ng eleksyon ng mayor, binuto nyo pa rin ang mga taga Duterte. O, itong mga Duterte, kita nyo na, walang pakialam sa inyo. O, yan walang pakialam sa inyo. Nasaan yung mga Duterte ngayon? Nandoon sa abroad, nagpapakasarap doon. Si Sara Duterte, nagliliwaliw. Ayan, nag-around the world na naman doon. Si Basti Duterte, nandoon din. O, mga kabayan, itong si Basti Duterte, na pati, naispatan pa daw nandun daw ito sa naispatan sa isang mamahaling doon, nightclub, kung saan nag-i-enjoy ito ron. Diba? Ayan sarap buhay ng mga Duterte samantalang kanilang mga kabayan sa Davao abay halos hirap na hirap sila kung paano sila makakaligtas sa mga baha na nangyari ngayon dyan. Kita nyo, mga rescuer mga kabayan, diba? Walang tigil sa kaka-rescue. Yung mga tao nasa bubungan na. Yung iba nakasabit na sa puno para hindi lang matangay ng agos. Mga taga Davao, gusto niyo pa bang gusto niyo pang maging presidente si Sara Duterte? Dito natin nakikita, mga kabayan,
na itong baha na nangyayari dyan sa Bangkal, Davao City, ayon nga po sa uploader ng video na yan mga kabayan, 1994 pa pala binabaha na sila dyan. O, ilang dekada na ba nanunungkulan itong mga Duterte mga kabayan? O, 1994 pa, nakakaranas na sila ng mga matitinding pagbaha dyan, pero hindi sinusolusyonan ng mga Duterte. Bakit? Kasi nga, wala silang pakialam sa inyo. Basta't sila, sarap buhay nila. Ganyan ang mga Duterte. Tapos sasabihin nila, mahal daw nila ang bansang Pilipinas. Yung mga kababayan nyo nga sa Davao, hindi nyo pinapabayaan nyo eh. Diba? Kita nyo na, halos magkandamatay-matay ng mga kababayan nyo dyan sa baha dyan na nangyari sa Davao. So sasabihin ninyo, mahal nyo ang bayan, magaling talaga magpanggap itong mga Duterte. Tapos si Sara Duterte, tatakbo ang presidente. Davao na Davao nga lang, hindi niya masikaso eh. Buong Pilipinas pa kaya. Mambubudol na naman. Diyan natin nakikita mga kabayan, na itong mga Duterte ay hindi talaga naglilingkod sa bayan. Kasi kung naglilingkod sila sa bayan, diyan pa lang sa lugar nila, susolusyonan nila ang mga problema dyan ng kanilang mga mamamayan. Katulad nito mga pagbaha. Gawa nila ng paraan. Ang laki ng budget dyan. Saan napunta yung 51 billion? Pulong. Yung 51 billion saan napunta? Pambira ka naman pulong mga kabayan. Kaya sa mga taga Davao dyan, gusto nyo pang manungkulan ng mga Duterte? Gusto nyo pang magkaroon ng Duterte ang presidente? Dyan na nga lang sa Davao, hindi na kayo masikaso eh. Wala silang pakialam sa inyo. Basta't sila, nandoon nagliliwalay sa abroad, mga kabayan. Yung magkakapatid ng mga Duterte, nagliliwalay sa abroad doon. Wala silang pakialam sa inyo. Ganyan ang mga Duterte. Hindi pa kayo nagtanda. Di ba? Kaya yan ang problema. Minsan kasalanan na rin ng mga kasalanan na rin natin yan eh. Binuboto natin yung mga kandidatong ganyan. Wala naman na itutulong sa atin. Katulad yan sa Davao. Ano bang nagawa ng mga Duterte dyan sa Davao? Puro perwisyo. Di ba? Kaya sa mga taga Davao, mag-isip-isip na kayo mga kabayan. Mag-isip-isip na kayo. Ilang dekada nang nanunungkulan ng mga Duterte dyan sa Davao. Pero yung mga pagbaha dyan, hindi nasolusyonan. Ang laki ng budget dyan na inilaan dyan. Saan napunta yung mga budget dyan? Siyempre, binursa na ng mga Duterte. Wala silang pakialam sa kanilang mga nasasakupan dyan. Bahain kayo dyan, anong pakialam ko? Siguro sabi nila, bahala kayo sa buhay nyo, basta't kami magpapasasa kami, sarap buhay kami, punta kami sa abroad, magliliwaliw kami ron. Yan ang trabaho ng mga Duterte. Kaya sila tawag mong politiko para magnakaw lang sa bayan at magpasarap. Yan po ang mga Duterte. Muli po, ito po ang Nards TV 51.